antigen-antibody interaction will lead to agglutination. And then when we talk about the term antigenic variation, everyone, muna siya tong difference, no, or differences, no, in the structure of your antigens. Okay? So we have here Salmonella, Escherichia, and Shigella class. Kanigid silang tatlo, pare-pareho ra gid sila itsura under the microscope. But no, they can be differentiated further, no, based sa ilang serotypes, no, based sa ilang antigen na present sa ilang surface. Okay? So are we going to determine it? Serotyping, no, ang principle is based on agglutination. Agglutination, pag na antigen-antibody interaction, so syempre magtibugol, it will result into agglutination. So that's the positive reaction of serotyping or serogrouping. So next, everyone, let's discuss first, no, the major na mga antigenic structures. Actually, daghan pa ang mga class atay mga F antigen, ay mga ay other pa ng mga antigen. Pero ang atong i-discuss lang kay katong three major na antigenic structures lang nila. No? So, class, kabalo ko nonsense ni siya, pero hopefully, inyuhang ma-remember na ang H antigen, ang other name niya is flagellar antigen. Okay? H antigen is flagellar antigen. So, ang pag-pronounce ani class sa H antigen, okay, para di mo kalimot, butanin yung emphasis sa H, no? Iwan yung flagellar antigen. Ayan. So, OA ninyo ang pag-ano sa H, para di mo kalimot. H antigen is also known as your flagellar antigen. Bala na binghungaw inyong breath sa imong katapan pag mag-study mo. Flagellar, ang judi mo. Kanang maamoy jud niya imong hininga. Para H antigen is also known as your flagellar antigen. Literal class, gitawag siya na flagellar antigen kasi kanina antigen, makita siya sa surface sa inyong flagella. Of course, katong mga motil lang po, no? Kaya naman tayo non-motil, di ba? Kato inyong sky. Okay? So, they are heat labile, ang inyong H antigen. And usually, ang H antigen, gamit kaayo siya pang serotype sa inyong mga salmonella na mga species. Okay? So next, we also have your O antigen. O antigen is otherwise known as your somatic antigen. Kanina man class, ang pag-pronounce naman di ari class kabalo ko nonsense na po, tagaan po yung emphasis ang letter O. So pag i-OA na po din yung pag-pronounce. So para di mo kalimot. So somatic antigen. So tagaan yung emphasis ang O. Kaya ang O antigen is somatic antigen. Okay? So, ayan. Bakit doble si Jolo? Dalawang Jolo. Okay, anyways. So, yun. So, again, class, ang O antigen, otherwise known as your somatic antigen. Ito naman, unlike with your H antigen, this is heat stable. Kanina man, class, makitaan sa cell wall or sa lipopolysaccharide na portion sa cell wall sa inyong organism. So, di ba ang lipopolysaccharide na po ito ka O. So, lipopoly is also known as your O antigen, somatic antigen. Plus, take note, daghan kaayong O antigen types ang inyong E. coli. 160 kabuo. Ang inyong Shigella class na asay upat lang ka O antigen na serotype. So, di mo maglisod sa Shigella class kay serotype A, serotype B, serotype C, serotype D. Upat lang so diya. Sa Salmonella class kay 60 kabuo. 60 kabuo. So, daghan pud kaayo siya. So far, naka-follow ba, everyone? So far, naka-follow? Okay. Sige, class for aware class ha. Sorry class, nag-bye-bye lang ko sa ko ang anak class. Wala ako nakasabay kay klase mong ko class na ano mong good among bata na sure na bali ba iyang kamot tutugi pa x-ray pa siyang mama pa ano sa kong wife. I cannot come.
kasabot ra man pud ako ang bata class. I have lagi ni alisod class ba maano ka between work and family. But anyway, sige, let's continue no everyone. So next, the third major na antigenic structure class is your K antigen. Okay, the K antigen is kanina man ang pag-pronounce niyo class makabalo ko nonsense ni siya pero K is capsular antigen. Di ba ang sound sa C is K man siya, so capsular antigen so na siya. So K antigen or capsular antigen, so or otherwise known as your envelope antigen. Ito naman yung inyong capsular antigen is labile, no? And then take note everyone, mo ni siya ang structure kaning nasa picture. If this is your organism, mo ni siya inyong gram-neg na bacilli. Outermost layer niya ka inyong capsule. So na diha makitaan yung capsular antigen or yung K antigen. So in order for you to determine the O antigen kaning somatic, kinahanglan siya gub-on ning K antigen. Kasi muna siya ang inyong K antigen, it covers the O antigen. So kailangan siya i-remove para ma-detect ang O antigen. Paunsa sir, pabukalan ang inyong organism or ang sample nga na organism for 30 minutes na para ma-remove ang inyong K antigen para makadetermine na mo sa inyong O antigen. Naka-follow everyone? People naka-follow so far. Okay, thank you. Sige, ayan. So, ayan class, kinsa ba ang nay mga K antigens ninyo na mga Enterobac? You have your Klebsiella, you have your Salmonella, and you also have your E. coli. Okay? But please take note everyone, excuse me, but please take note na ang inyong Salmonella, dili siya K antigen ang tawag class, but instead, ang tawag sa K antigen sa Salmonella is V antigen, VI class, VI antigen, V antigen. Okay? So next, this is just the table class na showing you the different serogroups or serotypes of E. coli based lang sa iyahang O and H antigen. But don't worry class, ang important lamang po diri kay ang inyong pinakasikat na E. coli O157H7 naman po ang sikat din. Okay? So, ipakita na ng table 1 ninyo na E. coli H antigens reference strains as well as the O antigens. So, paunsa ba ma-transmit no or maka-cause og infection or unsa ba ang mode of transmission no sa ato ang Enterobacterialis nga nung maka-cause sila infection sa ato ay humans. Class, diba nasabi natin kanina na ang inyong mga Enterobacterialis no, they are found yun no sa sa GI tract, diba, normal part sa GI tract sa humans and animals. No, so ang pinaka most common good of mode of transmission class is fecal oral route. Okay? Fecal oral route, so meaning naka-ingest ka or naka-inom ka no kanang contaminated food and water. No, yun na siya ang most common good. Or pwede po poor sanitation class, no, dili tarong inyong pagpanglimpyo sa inyong sarili or sa inyong palibot, everyone. Okay? Or pwede po nosocomial infection. No, kay na uban members sa inyong family na Enterobacterialis, kay hilig sila mag-colonize class, hilig sila magtapok na sa inyong skin or sa inyong respiratory tract. Okay? Common types of infections usually ng mga sakit na if ever ma-infect ka with Enterobacterialis, UTI, then gastroenteritis, and then septicemia, everyone. Okay? So, ayan class, tingnan niyo muna yung picture dito. No? Tanawa class, kung saan gibuhat sa bata na bae. Nag-igib siya og water from the well, di ba? Tapos class, tanawa ang distance no, sa iyahang well o sa iyang CR. Siyempre class, ang septic tank sa CR niya, na naman yung tendency, labi na pagbusog ang ulan, naman yun na erosion class, nag-erosion dyan ang soil, na rin yun na makitaan sa ilalong. So possible, ang water nang ikan sa CR, no, mapadulong siya dito sa reservoir dito sa inyong well. No? So mo nang
possible makontaminate. So pag nakainom ka o kanang contaminated na water, so possible magkasakit jud ka, ma-infect jud ka. Is kalibangaon jud ka mo ni ang common sa katong mga syempre sa water class katong kalibanga jud na. Okay? So careful mo sa inyong mga ginaimnan na kung dili mo sure, ayaw na lang mag-inom. Okay? Pero kung nagasalig po mo sa inyong immune system, sige go, bala na mo. Okay? So, here are the different factors class na affecting the virulence of our Enterobacterialis. Kaya ang inyong mga organism good class, nagyod sila ability to adhere, mapilit jud sila class na naiuban na nay mga virulence factor na ginatawag na adhesins, na munay nang ginagamit pang pilit, as well as to colonize, na pag magpilit, mag-colonize, magtapok mo na sila class. Or ang uban, mag-release of endotoxins, na munang kalibangaon ka, no? Ang uban kay mag-invade no sa deeper tissues mo na kay mga samad-samad sa imuhang tissues inside na later mabalaan ninyo kinsa ni sila ng mga organisms class. And ang uban pod na ay mga transfer plasmids. Na remember pa nitong transfer plasmids, di ba? Pag na-plasmid ang isa ka organism kay makakause siya og antibiotic resistance. Okay? So, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa, everyone. Tapos na tayo sa intro. Let's proceed now to the two broad categories of our Enterobacterialis, everyone. So, we have opportunistic pathogens and we have your primary pathogens. So, mauna muna tayo sa ating opportunistic pathogens. Meaning, normal flora dyan nato ni sila class, pero nakakos sila og sakit sa atua. No, that's why they are called opportunistic pathogens. Okay? First is your E. coli, everyone. Okay? Escherichia coli. Class, move on na sa para ha. Dili na ni siya si Entamoeba coli, but this is Escherichia coli. Otherwise known as your colons bacillus. Okay? Common name is colons bacillus. Why? Because literally, class, ang E. coli gid nato kay sa colon lang gid siya makit-an. Kay dito siya normal flora gid ni siya sa ato ang tinai. Before class, gi-recognize yun ni ang E. coli as kanang harmless jud siya na sa ato ang intestine, pero later on they have found out na makakos man din sakit ni si E. coli, so di na din ni siya kanang kanang normal flora usahay mahimo pud ni siya kanang opportunistic na pathogen. So kinsa ang first naka-describe or naka-discover aning E. coli class na si Sir Theodore Escherichia, na that's why in memoriam of Sir Theodore Escherichia sa iya gipangalan ang Escherichia coli na way back 1885. And please take note, everyone, your E. coli is the primary marker of fecal contamination in water. Sir, ano man sir? Class, di ba sabi ko nga kanina, pero even though class, di ba going back to the general characteristic, ang inyong Enterobacterialis family class kay makit-an jud ni siya asa, maski asa na ubiquitous yun ni sila. So meaning makit-an ni siya sa mga soil, sa mga plants, etc. etc. Pero except for your E. coli class, kay si E. coli exclusive lang jud ni siya sa tinai, sa tawo ug sa mga hayop. So mo nang gingon nato na primary marker of fecal contamination, kay meaning kung na E. coli ma-isolate sa tubig class, gilibangan na siya hayop or gilibangan na siya og tao. Kay again, si E. coli ma-isolate lang siya sa tinai, sa tao. No, dito lang siya gikan, so sa tai lang jud siya mugawas, of course, no. Ayan. And then please take note, everyone, your E. coli is very, very, very closely related to your Shigella in terms of the DNA, and then they can be easily differentiated class via lactose fermentation. Kasi nga si E. coli is a lactose fermenter, while your Shigella is a non-lactose fermenter. So, unsa man na culture media class ang pwede maka-differentiate kay E. coli o Shigella na naay lactose? Sige daw class B, unmute daw class B. Primary media lang, primary. Very good, Ray. No, Maconchi agar. No, because your Maconchi is a selective differential media for gram-enterics for gram-negative organisms only.
And di ba pag lactose fermenter, ang colony kay color pink, pag non-lactose fermenter kay no color change no or katong yellow colonies. Okay? Very good dere. Kuya wa sa ato ang top 2. Okay, anyways. Sige, so next. Ayan, so characteristics of your E. coli, everyone, they are motile because they have Peretricus flagella, and then they have an adhesive na fimbriae. Okay, ang fimbriae, muna ilang ginagamit na pangpilit-pilit sa atong mga tinai, everyone. And they also have their sex pili. Ang sex pili, muna siya itong ginagamit plus no, pang transfer sa itong mga plasmid bitaw plus na mga antibiotic resistant genes, so muna siya. Okay? And then, please take note, ang E. coli na to, nasa itulo ka antigens ninyo, the OHK antigen. Okay? So, nasa katong tatlo jud. Again, everyone, unsa ang other name sa inyong O antigen? Sige daw, be, unmute daw, be. Mas, ayaw po niyo ga i-diri online. Somatic, sir. Okay, very good. Somatic. How about yung H ninyo, class? Flagellar, sir. Flagellar. How about ang K? Toxular. Very good. Ayan. So, very good, very good. Thank you, everyone. I thought, bibiyaan po ninyo diri class. Okay, salamat po. Sige, next. So, laboratory findings of our E. coli. No, your E. coli is a fermenter of a wide range of mga class carbohydrates, no, glucose, lactose, trehalose, and your xylose. So ang inyong E. coli class, no, they can also produce indole from tryptophan. So muna sa inyong INVIT or sa inyong SIM na sa indole na part, mag-positive siya sa indole. So mag-red ring na siya at the upper portion. And then sa sa INVIC na to, specifically na kung mag-ferment siya glucose kaysa MR pathway siya class. So, dili siya sa BP na pathway. So, mabitaw na ang INVIC reaction ni E. coli kay pas-pas neg-neg. No? Pas-pas neg-neg. Ikabaliktaran ba ang inyong MR o ang inyong BP. Negative for H2S ay inyong E. coli. So, mabitaw to sa PSI, di ba? A/A, H2S neg. So, A test to. Muna na siya inyong E. coli. This is also, your E. coli is also negative for your DNase, for your urease, and your phenylalanine deaminase na test. And take note, everyone, na ang inyong E. coli, dili gid sila maka-utilize og citrate as a source of carbon. So, mo bitaw na sa inyong INVIC, negative sila sa C. O sa inyong citrate, pud na biochemical tube gid mismo class, negative sila sa inyong citrate. Mo bitaw na pag magtan-aw mo sa TSI, A/A, H2S negative, na diba ekes, una dahil ninyo, next dahil ninyo na biochem tube na basahan kayo yung citrate, kaya pag once negative gani, automatic E. coli na dahil as easy as that, naka-identify na taog E. coli. Okay? So, ayan siya, class. Sige, so next, let's proceed to the different serotypes or serogroups of your E. coli, everyone. Naatay 6 kabuok na class? Naatay 6 kabuok na serotypes or serogroups sa E. coli na important. The first one is your ETEC, everyone. ETEC is enterotoxigenic E. coli. Excuse me. Plus, ayaw ninyo i-italics or i-underline ang enterotoxigenic class ha, kay dili na siya scientific name. Ang Escherichia coli lang na part. Okay? Kaya more nahulog adjective ang inyong enterotoxigenic E. coli. Okay? Usually class, disease association aning ETEC class kay diarrhea no, sa mga infants, usually infants of adults na naa sa tropical o subtropical areas. And remember everyone na that we are one of the countries no, in the tropics no, or sa subtropics na ang Philippines na abaya ta diri sa basin. Kung nagkaroon kayo ng watery diarrhea, no, basin ingest mo og pagkaon or tubig na infected with this ETEC, everyone.
Plus ang sakit pud niya class, ginatawag ang iyang diarrhea og dili kay mo maglisod class kay ang di ba ang inyuhang letter T sa ETEC kabalo ko nonsense na po ni everyone. Letter T ETEC di ba na letter T so travelers, no letter T travelers or letter T tourists diarrhea. Kabalo ko nonsense class pero hopefully maka-help siya sa inyo nga ang letter T na mnemonics no letter T travelers or tourists diarrhea. And then kani pa other name pa niya sa travelers or sa tourist diarrhea. Ganahan ko ani class kay mo siya pang title sa movie bitaw. Montezuma's Revenge. Mo niyang other na tawag sa travelers diarrhea or sa tourist na diarrhea niya na sakit. Okay? So, paano ang mode of transmission nila nga? Ingestion of contaminated food and water. So, muna kung mag-travel mo class, kung dili dyan mo sure sa inyong inomon, labi nag-sensitive ka ay magtiyan, ayaw mo pataka og inom from the tap, water, or maski asa ba din ha. Palit na lang dyan mo og kanang mga, kanang sure ginulog, mga distilled, or kanang mga purified, mga bottled water. So, to ensure nga, di mo kalibangaon during travel. Okay, kung magsige mong travel, basin ma-infect mo with ETEC, kalibangaon na noon. Okay? Okay, next. Major contributing factors class nga nung na ay magka-infect mo og ETEC. No, it's because of poor hygiene, no, and then reduced availability of sources of potable water. No, sama because sa Africa, di ba class? Na Africa ng part, di ba sa Africa, nakanang luoy na jud kay sila na pati ihi sa animals kay inumo na nila kaya wala gyud sila kanang source of kanang potable water o kanang maski glapok gani ang tubig ilang inumon para lang jud makainom jud sila. The poor hygiene og inadequate ang sanitation mo para atong yung kanang wala sila yung mga CR no so malibang sila sa mga rivers or malibang lang ba sila sa kuan sa kanang sa mga wells no ana so or kung ilang CR doon lang sa wells o sa source nila of water mo na makontaminate jud sa class no ang ilahang source of water so luoy jud ang situation so man sila ang mga major contributing factors kanang possible jud makakuha sila og ETEC no, sa environment. Okay? So this is the effective dose of your ETEC everyone ng medyo taas-taas po sa class 1 million no to 100 million ang effective dose para sa mga immunocompetent na individuals. Sa mga immunocompromised, of course, lesser than 1 million ang imuhang nainom, ma-infect na dyan na sila, magkaroon na sila watery diarrhea. Class, let's just review a little bit of your IS. Di ba class, ang ato ang stomach, nag-produce mo yun siya of hydrochloric acid. So, kanang acidity sa ato ang stomach class, mo yun na siya, isa na siya sa mga barriers, di ba nato, no? Para sa mga organisms na dili makasurvive if ever taas ang pH. Mo na siya ang purpose nga nung naay hydrochloric acid ato ang stomach. Pero, napoy uban na mga patients class, no, na wala sila nag-produce og hydrochloric acid class no nga ang ilahang kondisyon ginatawag na siya og achlorhydria. So kanina mga patient o kanina mga people kaya ano ni sila at risk jud ni sila no sa compared sa kanang mga normal or healthy individuals no na kanang nag-produce jud og hydrochloric acid. So dili na noon ma-help na kanang makontrol ning ETEC nato. Kaya wala may hydrochloric acid ang ilahang mga tiyan. Okay? So, let's proceed now to the pathophysiology of your ETEC class. So, paano nga ba nagsisimula, no? Paano nga ba nagsisimula at nagkaroon ka ng watery diarrhea, no? Dahil sa ETEC. Nag-start jud ang inyong ETEC class pag once mag-colonize sila sa inyong small intestine. So, nganong mag-colonize sila, kaya na ay fimbriae ang inyong ETEC everyone. Okay? Ang fimbriae, muna ilang gamiton, sige sila pilit. Pilit sila sa inyong intestine. Pag once na pilit na sila sa inyong small intestine class, mag-release ni sila og duha ka buok toxin.
na naa sila gina-release na LT toxin ug ST toxin. LT toxin is a heat labile na toxin. Ang ST toxin naman class is a heat stable na toxin. Ang inyong class, ang inyong LT toxin kay pare-pareho na siya og action sa inyong cholera toxin mo ng watery diarrhea good gihapon ang labas. No, tapos ang inyong ST toxin naman class i-discuss ko nato siya further later. So una sa class sa inyong heat labile na toxin yang action. Ang inyong LT toxin class na siya ka subunit na siya A subunit no isa ka buok ug na siya 5 ka buok na B subunit. Una sa sa function ni B subunit. So di ba ang inyong organism ning pilit sa inyong small intestine no via the membrane pag na siya sa small intestine nag-release siya og toxins no di ba katong LT ug ST kani atong gina-discuss ron si LT toxin sa iyang pathophysiology sa gyud yang kanang action nga nagkaroon tag watery diarrhea. So ang B subunit sa inyong LT toxin class mo bind siya karon sa inyong GM1 ganglioside receptor. Kani siya ang receptor kas na naa sa ato ang epithelial cells. So ang epithelial cells sa intestine. So after that one class, so kung nakabind na siya sa atong GM1 ganglioside receptor nga nasa epithelial cells sa atong intestine, ang katong toxin class kay i-endocytose to siya sa atong epithelial cells, meaning kaunon siya. Okay? So after makaon tong toxin class na nasa sulod sa ato ang cell, so nana to siya sa maabot siya sa vesicle sa ato ang cell. If nana siya sa vesicle sa ato ang cell class, maabot siya dito sa Golgi apparatus. Tapos dito sa Golgi apparatus class, na di ba natin duha ka subunit, di ba na-remember ninyo the A and B subunit. So si B subunit now, mag-dissociate na siya sa inyong A subunit. Tapos ang inyong class, A and B subunit, kay muadto na sila sa ato ang vacuole, sa ato ang epithelial cell. Then after, pag maabot sila sa vacuole class, mag-interact na sila sa katong ginatawag nato na membrane proteins. Ang membrane proteins class, ang function ani sa ato ang cell, sila ang nag-regulate sa adenylate cyclase. Meaning, pag, okay na, tama na, adenylate cyclase na enzyme, sobra ka na, so stop na, anak. So, pag once walay mag-regulate sa atuang class, na production sa adenylate cyclase, ang adenylate cyclase enzyme class, ang function ani niya, siya ang catalyze na ma-transform ang atuang ATP na energy into CAMP. So kung walay mag-regulate kay adenylate cyclase, sige convert og ATP to CAMP. Nya ang CAMP class no kung increase ang levels, what will happen now is that siya ang nag-stimulate sa atong intestinal cells na hypersecrete og fluid no og electrolytes dito sa atong intestine. Mo na magkaroon na ka og watery diarrhea. Wala na may nag-regulate sa inyong enzyme na adenylate cyclase. Sige ra mo siya convert og ATP into CAMP. Kung increase na siya kayong levels ni CAMP, muna na mag-hypersecretion na ka og fluid og electrolytes. So muna nang kalibangaon na ka watery. So meaning tubig. No tubig imuhang tahi. Okay? So far, pa-follow ba everyone for the LT toxin? Okay, salamat po. Now let's proceed to your ST toxin naman everyone. Sa ST toxin naman class, lahi po dihang bindan. Na ganina lahi man tong receptor, diba? So karon ang receptor po sa inyong ST toxin class, kaya mo bind siya sa inyong guanylate peptide cyclase na receptor, which is naragapon sa small intestine ni gapon class. Tapos, pag mag-bind ang ST toxin ninyo class o inyong guanylate peptide cyclase na receptor, so mag-accumulate ang inyong CGMP. So nagya po yung accumulation ganina, CAMP kay LT toxin karon, CGMP na po class. But nevertheless, CAMP and CGMP accumulation will lead now to the hypersecretion of fluid and electrolytes. So muna po na mag-watery diarrhea na po class, no? Either of the toxin na ma-release sa inyo ang ETEC, no? ST o LT toxin.
toxin. So, unang kalibangaon jud ka class, mabasa jud imuhang tae. So far, naka-follow class sa pathophysiology ni ETEC for both LP and ST toxin. Okay, thank you, Mary. Thank you, Aljen. Okay, so next. So, unsa ba ang mga symptoms sa patient na naay traveler's diarrhea, na naa siya watery diarrhea, abdominal cramps, and nausea? So, unsa na to pag class? Pag determine sa isolation sa lactose fermenting organism, pwede mo magamit og makonki agar. Pwede po ta gamit og EMB. No, pag naaga ni green metallic sheen no, sa EMB, pero dili ka makaingon na definitive na siya for E. coli class ha. Kay Enterobacter and Citrobacter na ubang species ani nila nga nagaproduce pod og green metallic sheen sa EMB. Of course, pwede po ta mag-biochemical test no, and mga PCR, of course, kay pinaka-sensitive mga method. Okay? So next, tapos na tayo kay ETEC, everyone. ETEC. Again, traveler's diarrhea, tourist diarrhea, and Montezuma's revenge. Okay? So next is yung ating EEC, everyone. EEC is enteroinvasive E. coli. This is associated with dysentery. Pag mayroon tag-dysentery class, kani siya na sakit, kay naa siya halo na ang iyang watery diarrhea, na siya halo na dugo, na siya WBCs, naapod siya mucus, no, which is similar to Shigella species. Kay ang manggod class, ang sa Shigella na sakit, ginatawag siya og bacillary dysentery. Pag may tag-dysentery mo na siya ang inyong tae nga tubig, nagtubig, na ay dugo, na ay WBC, na apoy mucus. WBC o RBC pag i-microscope. So, of course, class, makita naman ang ang red blood cells mas pag i-microscope na kung naabang yung red blood cells, ang tae kay magdugo ng jud ang tae. Okay? Except sa WBC, need siya i-microscope jud. Kaya dili man microscopic atong eyes na makanin, ni WBC ang tae. Kailangan din siya i-microscopy. How are we going to acquire EEC, everyone? Person-to-person transmission, no, direct, or pwede po fecal oral route. No, naka-ingest ka og contaminated na food or water or katong intercourse na activity class. Okay? So, clinical infection, pwede magkaroon ang patient on fever, severe abdominal pain, cramps, maling, and watery diarrhea. Okay? So, next, pathophysiology muna tayo class ng ating EEC. So, paano ba tayo nagkakasakit? Paano ba tayo nagkakaroon ng dysentery? No? It's because of the so-called PINB class. What's yung meaning sa PINB na gene, sir? PINB means plasmid of invasion. Na naay plasmid of invasion ang inyuhang invasive na E. coli. Which is, pag nasa PINB na gene, mo na yung gamitong class para mag-colonize siya sa atong small intestine gap, sa epithelium, sa epithelial cells nato. And then what happens if nag-colonize na, naghan na sila inyong EEC dito, ilahang ilise ang katong ato ang phagocytic na mga vacuole. And then after, pag na-lyse ato ang phagocytic vacuole class, mag-replicate na sila sa ato ang cytoplasm. And pag once mag-replicate sila sa cytoplasm class, pwede na sila motabok sa pikas na cell, nasa silingan na po na cell. After na po replicate, tabok na po sila sa pikas na cell, so on and so forth. Okay? So usually class, gina-regulate yun ang gina-regulate yun unta ang kanang movement ani nila pag naay actin filaments. No? So, pag class na formation of actin filaments, ma-destroy ang ato ang mga epithelial cells na dito sa ato ang intestine. Pag ma-destroy, mo na siyang mag-inflame, and then pag sobra na, pag chronic na ang inflammation, wala na siya na-stop, na it could progress to ulceration, magbangag-bangag na ang ato ang tinai class, na nasamad-samad na siya.
So that's ulcer. Nag-invade na sila into the deeper na tissues. Okay? So maro kayo sila class. So what are the clinical manifestations no, of EX? So same lang ni halos sila class. Mga E. coli ninyo na serotypes nyo na ay fever, severe abdominal cramps, male, watery diarrhea with blood ang sa EX. Okay? And then virulence test ninyo class is Sereny test. So paunsa ang Sereny test, magkuha ka og labrat class, white mouse, and then katong imuhang culture media nga naa ning tubo na colony, of course, kay magkuha kag wire loop nga imuhang ano lang kag loopful dito na colony class, nga ipahid mo sa mata sa ilaga class, imong inoculate sa mata sa ilaga. And then if ever kung mabuta ang ilaga, kay positive jud ay siya for Shigella flexneri. Kasi ang ano man gawin niyo, EEC o Shigella, sila ang halos pare-pareho ra og kanang biochemical characteristics. So mo nang i-differentiate niyo sila using Sereny tests. Okay? So si Shigella, mo na siya makabuta siya sa mata sa ilaga. And then next, of course, class, pag maski pagbuhi pang ilaga, need bang gyud siya pat yun class no, kay to avoid mutation. So muna snap na ninyo ang neck sa inyong ilaga para pat yun na siya after na serve naman niya yung purpose class as a laboratory animal. Okay, anyways, so but don't you worry class, during the presentation wala namang animal or involved na nasaktan or nasugatan sa ating discussion. Okay. Sige, next. So these are the similarities of your EEC with your Shigella class. Both of them are gram-negative. And then they are facultative and aerobe, they are non-spore forming, they are non-motile, they are non-lactose fermenters, they are negative for lysine decarboxylation, and they have cross-reaction between all antigens. So, ang saan ninyo pag-differentiate? Pwede sa infective dose. No, kay mas higher ang infective dose ni EEC. Need nimo og 1 million, no, para ma-infect ka. And then si Shigella lang class, if naakay na lunok, na ingest, na 10 lang kabuok na Shigella, then you can be infected with the organism. So mas lala ang infected dose ni Shigella, kay as little as 10 organisms lang, then you can you can manifest dysentery kato ng watery diarrhea with blood, kato siya class with WBCs. Isa ka test na maka-differentiate kay Shigella o kay EEC, everyone, is your acetate utilization or mucate utilization test. Kasi EEC can utilize acetate and mucate as a sole source of carbon. Okay? So next, we have now EPEC. Nato sa ikatulo class, okay, EPEC, enteropathogenic E. coli. Unlike with the previously na na-discuss nato class, EPEC and EEC, si EPEC class dili mag-produce of toxin. Si EPEC class dili po siya mo-invade. No, this is the non-toxigenic and the non-invasive strain. Pero maka-cause gabon siya of watery diarrhea. Of course, ang inyong disease association, siya ang major cause of infant diarrhea in impoverished countries. Okay, sa mga pobre na countries class, no, siya jud ang main cause of kanang infant diarrhea. Si EPEC ganina sir, maka-cause man siya infant diarrhea pero adult mapuntas mo. Ang iyahag yung common ni EPEC kay katug yung travelers na kanang diarrhea pag mag-travel mo. Okay? Ayan siya class. So, characterized by watery diarrhea with large amount of, imagine everyone mucus. So naay plema inyong tahi. No, tubig siya nga naay plema pero walay dugo. Ayan. So unlike ganina na naay blood, to iyang diarrhea. So patopisyo, paano ba tayo nagkakaroon ng watery diarrhea no, via EPEC? So ang inyong class, EPEC class, mopilit na pod no, sa epithelial cells sa itong small intestine.
Tapos ilahang gina-destroy ang atong microvilli class, katong murag mga finger-like projections bitaw sa intestine. So ang kanang kuan class katong binding no sa ato ang effect na gina-enhance na siya sa BFP. No, dili na siya Bureau of Fire Protection na but bundle forming villi. So sila ang BFP class siya ang help na mag-aggregate ang atuang effect para mag-form sila of microcolonies sa epithelial cell surface nato sa intestine. And then after that one class, pag naana sila yung microcolonies na sa atong epithelial cells, magkaroon na taong active secretion of proteins dito sa atong epithelial cells via type 3 secretion na sa atong effect. So ang say buhaton sa atong effect na siya ginatawag na translocated intimin receptor. So ang kanisa na receptor class, ang buhaton ni effect, i-insert niya iyang sarili dito sa atong cell membrane, sa atong mga cells na dito sa intestine. So para para mupilit ang katong intimin. Pag once na-pilit na ang intimin dito sa translocated intimin receptor class, muna to siya ang mag-result of polymerization sa atong actin o accumulation of cytoskeletal elements. So kung mag-accumulate ang actin o cytoskeletal elements sa atong cells, mamatay dyan ang atong cells class. Nga naman, kay dili naman, mawala naman ang cell surface integrity anak niya class, pumok naman na siya. Kaspas na siya ma-destroy. Kay attach siya naman siya sa ato ang mga bacteria. Murag na datugan na siya kumbaga ito ang mga bacteria. So napod ang inyong effective class, mag-secrete po siya o ESPF, Escherichia coli secreted protein F. One ni siya ang responsible na nung na ay mawala ang barrier no, sa ato ang Escherichia coli no, and mamatay po ang inyong cells, okay, via apoptosis. Next, we have done na ta sa effect everyone. Done na ta sa 3. No? Effect, EHEC, effect. Now, let's proceed to EHEC. Masin karon makaingon ng gi-EHEC naman ni oy, diadaghan ba day ani. Unom ni sila kabuo class no serogroups or serotypes. Okay? EHEC naman class, dili kay mo maglisod kay naanap sa pangalan letter H, di ba? H, hemorrhagic diarrhea. Okay? And colitis. So, EHEC strain, mo ni siya ang pinakasikat na strain sa EHEC, everyone. E. coli 0157H7, siya ang associated sa hemorrhagic diarrhea o hemolytic uremic syndrome, HUS. No, kay letter H man siya, di ba class? Hemorrhagic. So, hemolytic uremic syndrome o hemorrhagic diarrhea. So, puro si letter H ang iyahang sakit. Ayaw yun mo kalimot, ana, everyone. So, ang ato ang diri class, ang watery diarrhea diri sa patients nga naay EHEC kay walay WBCs. No, mo ni siya maka-distinguish sa katong EHEC kaganina. Di ba kay ang EHEC naaman siya WBCs no, na siya mucus. Kani kay wala gid siya WBCs class. Watery lang gid, basa lang jud imong tai, nagpurigit lang jud kag murag basa ng tai. Okay? Paunsa ka maka-acquire og EHEC, everyone? Unsa ang nagapalala ani na na kondisyon no, kapag sige mo kaon og class, undercooked na mga hamburgers, mga mga unpasteurized dairy products, katong mga hilig mag-apple cider, mga bean sprouts ug spinach, gid ni siya, maka-increase siya sa risk ninyo for getting EHEC ninyo na infection. So next, everyone, let's proceed to the pathophysiology of your hemorrhagic diarrhea and colitis. Okay? So, ang inyong EHEC, everyone, o 157H7, o inyong Shigella toxin E. coli, will produce two toxins. Okay? The virotoxin 1 and the virotoxin 2. We have the virotoxin 1 fudge class. Siya ang responsible na mag-encode og toxin, which is similar to your Shiga toxin. So, ang Shiga toxin class, gina-produce niya sa inyong Shigella dysentery type 1. Kanya, gina-damage nila ang inyong mga virus cells. Ang virus cells, gikan niya sa African green monkey na mga kidney cells. Ang virus cells class, ginagamit niya sila as ka ng
culture media for kanang mga intracellular na mga bacteria or kanang mga viruses ninyo. Wala sila ang culture media. Kaya dili man gud ang virus mo tubo og kanang mga agar. So mga cells yun sila because they are intracellular na mga organisms. Okay? And then, ang virotoxin 1 ninyo plus kay ano na siya, pwede siya ma-neutralize sa inyong antibodies. No? And then, ang virotoxin 2 naman, dili siya ma-neutralize sa inyong antibodies. So, everyone, okay pa ba mo? Hello? Ayan, salamat po. Sige, next. So, muna ni siya ang pathophysial class continuation na to, no, for hemorrhagic diarrhea and colitis. So, ang inyong virotoxin, ang inyong Shiga toxin, para silang structure class, kaya naa sila pentamer na receptor binding B subunits. Na-remember po yung B subunit ug A subunit ganina. Na ang B subunit class, lahi po niyang bindan diri sa EHEC na dahil na receptor, iha GB3, lobo triazo triacylceramide, which is pag class na ay high concentration of GB3, gini siya kanang meaning na bind na jud, nag-attach na jud or nag-produce na jud og toxin ang inyong EHEC sa inyong intestinal villi o sa renal endothelial cells ninyo pag increase na ang iyahang concentration. Okay? So after that one, everyone, ang A subunit ninyo ma-breakdown siya into 2. So, na siya A1 na fragment. Ang isa ka fragment, wala siya na-mention sa book ni Mihon. Pero ang A1 fragment class, kay mag-bind siya sa 28S no, na rRNA sa ato ang cell, which kung mag-bind siya sa 28S na rRNA sa ato ang cell class, dili na mag-produce ng proteins ang ato ang mga cells. So, kung wala proteins ang ato ang cells, syempre, madamage ang ato ang intestinal cells class kung wala na may bag-o ng mga cells na kay wala na may protein synthesis, wala na may gamiton pang produce og bag-o na cell. So if ever ingon anak class mag-chronic na ang damage, it will result to colitis. So colitis, inflammation of your colon. So and then it will result na into your hemorrhagic diarrhea. Kalibangaon na ka class. Okay? So, let's proceed to the pathophysiology of your HUS or hemolytic uremic syndrome. Ganina class sa hemorrhagic hemorrhagic diarrhea o colitis. Karon, HUS na naman. So, ang endothelial cells ninyo class, mogin na siya ang target sa inyong Shiga toxin. Ang toxin na to class, mga Shiga toxin, kay ginatransport siya, gikan sa vesicle, kadulong sa ER, endoplasmic reticulum. Tapos, naanapot siya A subunit na po. Ang A subunit class, siya ang mag-depurate sa ribosomal RNA. Pag ma-depurate na, walang depurate, natanggal ang mga purine sa ribosomal RNA. So, wala na po protein synthesis na stop na po siya. And if ever wala na po yung protein synthesis class, nangamatay na po na ito ang cells dito sa ato ang intestine. Okay? Then after that one, mag-bind na ang atong suga-toxin sa glomerular endothelium. Meaning class na abot na siya sa kidney, kalat na siya sa kidney, wala na siya na sa intestine, abot siya sa glomerulus. Glomerulus is part of your kidney. Ang glomerulus class mo ni siya ang nagasala sa inyong substances no, dito sa ato ang kidney, sa blood, sa etc. mga pagbudian ng mga substances. Okay? Tapos, if dito class, mag-bind na siya sa glomerular endothelium, it will now inactivate your enzyme na von Willebrand factor cleaving protease. Ang von Willebrand factor cleaving protease class, ang iyang function is siya ang kanang naga-control unta sa platelet activation. So, kung once ma-disable ang inyong von Willebrand factor cleaving protease, so ni class, ma-initiate na siyang platelet activation. Sige, ka-activate inyong platelet.
So kung sige ka-activate inyong platelet na anay trumbay or thrombus, katong mga clot na maglutaw-lutaw sa inyong bloodstream. So syempre kung na yung mga clot class niya, na yung mga arteries, di ba? Arterioles ninyo, gagmay man dyan na siya na blood vessels, no? Ang arteries o capillaries. So dito, pag once magtapot tong mga trumbay ninyo class, ma-obstruct na siya. So, mo na ang inyong mga class, inyong mga katong trumbay, no, mag-result siya og kanang complex sa inyong mga activated platelets. Kaya syempre, moadto man dito ang platelet class sa katong arterioles o sa capillaries na na-obstruction kay kailangan man ang i-try o fix, no, katong dito na obstruction. Then after that, kay mo dako magid ang trumbay class kay magtapok man na sila, no, kay sa kadagan sa ginagmay lagi pero kung dagana mutubo man siya mo dako sa ang smaller vessels ninyo dito. Syempre dito magid mo agi pod yung RBCs class, mo agi magid mag-circulate magid yung mga red blood cells anywhere sa to ang body. So mga siya ma-destroy ang buto ang inyong red blood cells kay dili naman sila kaagi kay na-obstruct naman no, sa inyong trumbay or naiuban na makalusot pero mo to ang result RBC anomaly. Ang kato na RBC anomaly ginatawag sila o schistocytes, no? Schistocytes or schistocytes. No, wherein mga fragments na lang na siya or kanang naipit na siya na RBC, kanang napislat na RBC, na stretch na RBC. Muna na siya ang ginatawag class no, sa hima na microangiopathic hemolysis. So nagkaroon og hemolysis kay tungod na obstruction sa inyong arterioles or sa inyong capillaries. Tungod tong nagtapok na tong mga trumbay ninyo. Okay? So next, after ato everyone, ang inyong platelets syempre mag-adhere na sila sa trumbay. Adto gyapon sila dito sa small vessels. Mo nang magkaroon ka og severe thrombocytopenia. Kaya syempre, ang platelets nga supposed to be nimo na sa bloodstream, naman dito siya sa small vessels nagtapok na katong na ay trumbay. Man to sa imuhang platelets, i-try man to nila og fix dito. Okay? So mo na, ang triad sa imong hemolytic uremic syndrome class, pag mayon kang hemolytic uremic syndrome, maging gitawag siya na syndrome kasi it is composed of multiple conditions. First condition na thrombocytopenia. No, kato kay tungod ang katong platelets nimo no na naman sila dito nag-lodge naman sa small vessels. Next is microangiopathic hemolytic anemia. Syempre katong nagkaroon ng obstruction na ng buto imong RBCs ug kung na mga nakalusot nahimong schistocytes ang imong RBCs. And of course kidney failure ang pinaka-last. Ang kidney failure kay naging class, baba na yun oxygen supply ang imong kidney. Siyempre, ang ito ang red blood cells ba, sila ba ito nag-carry of oxygen. Wala na oxygen sa kidney. Kay ma-damage na dyan ang inyong class, ang mga cells dito sa kidney. No, kay tungod po sa toxin na gine-release sa inyong ehek everyone. Okay? So, that's hemolytic uremic syndrome. Again, tatlo ka-kondisyon ang hemolytic uremic syndrome: microangiopathic hemolysis, then thrombocytopenia, and kidney failure. Hello everyone, nagapaminaw pa ba mo? So far naka-follow pa everyone. Okay, salamat po. The next, how are we going to diagnose EHEC? Stool culture with serotyping, pwede po magamit o SMAC everyone. SMAC dili katong SM Advantage card but makonki with sorbitol kana siya class. Okay? So instead na lactose ang sugar na naasa makonki, sorbitol ang inyong gigamit class na sugar. So next we have the test class. We have the MAG test. So, ang MAG test, ang MAG class, it stands for, taas kayo ang meaning sa MAG class, 4-methylumbilipiryl beta-delta-glucuronide. Mo na siya ang meaning sa inyong MAG.
So, unsa ang principle ani na test? If ever ang inyong organism na ehek, pina siya beta-glucuronidase na enzyme, ang katong 4-methyl-umbelliferyl beta-delta-glucuronide, which is naa sa inyong agar plus, okay, ma-convert siya into 4-methyl-umbelliferone. Ang kaning 4-methyl-umbelliferone, everyone, okay, mag-fluoresce ni siya na substance. Musiga dyan ni siya class under UV light. Mag-fluoresce siya og electric blue or kanang blue, kanang naadra sa anong plus ana sa picture. Mag-fluoresce siya og blue. No, ang negative, wala yun si black na blue. Kanang class, usiga dyan kay isa og blue. Ang isa kay wala, puti lang. Nag-test mi ani sa DOST class. Katong first time nako nakaano ani kay grabe na amazed ko ano nga sa una sa textbook lang man ako ni makitaan or kana sa picture lang. Pero katong na ako sa DOST kay ano mo na din siya in actual. Nami UV lamp nagamay lang ang kanang igo gid isulod ang isa ka test tube nya na siya tabon class para ngit-ngit sa sulod niya na siya yung marag viewing area marag sa microscope nya pasigaon ni mong UV light nya pangitaon ni mo kinsa na mga test tubes ang ning siga og blue ana siya class so bapo kay ni siya in actual even though class ang inyong ehek ang inyong strain na O157H7 wala siya beta-glucuronidase panagsa lang siya nag-produce pero ang other E. coli strains naadyo na sila beta-glucuronidase but I'm not saying na absent dun sa O157 ang beta-glucuronidase ha ang some strains lang okay yes so next